Isang pirasong papel, isang gabi ng pagtataksil, at ang 15 taon ng aking pagsasakripisyo ay naglaho na parang usok. Akala ko, ako ang reyna ng tahanang ito, ngunit isa lamang pala akong anino sa buhay ng lalaking binuo ko mula sa wala. Sa gabing ito, habang suot ko ang gown na pinili niya, dinala niya ang kanyang tunay na mahal sa harap ng lahat. Siya ang buhay ko, Anya, pero hindi niya alam. Ang bawat lupang tinatapakan niya, ang bawat hininga ng kanyang yaman, ay nakapangalan sa akin. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang hari? Mahal, konting tiis na lang. Alam mo namang para sa atin ang lahat ng ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang asawa ko, sa puso ko. Isang abogadang tuyot, at walang buhay lang ang babaeng yan. Konting panahon na lang, makukuha ko rin ang lahat mula sa kanya. Ang boses na yon na nanggagaling sa dilim ng balkonahe ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa likod ni Althea. Huminto ang kanyang mundo. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang bawat hibla ng tiwala na iningatan niya sa loob ng 15 taon. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Althea ang isang sandok. Maingat niyang hinahalo ang paboritong kare-kare ni Ramon, ang ulam na pinagpuyatan niyang ihanda para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal. Ang bango ng giniling na mani at ang usok na nagmumula sa palayok ay tila naging isang makapal na piring na nagkubli sa katotohanang matagal na pala siyang niloloko ng lalaking binuo niya mula sa kawalan. Ang init ng kusina ay biglang napalitan ng isang nanunuot na ginaw na nagmula sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga kamay. Ang sandok na gawa sa kahoy ay dumula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa tiles ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang matunog na paalala na ang kanyang pangarap na pamilya ay gumuho na rin sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng ingay na yon, walang lumabas na tinig sa kanyang mga labi. Ang sakit ay masyadong malalim para maging isang sigaw. Ito ay isang piping pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Althea, bakit ka nakatayo lang dyan? Ang boses ni Doña Esmeralda, ang kanyang biyanan, ay bumasag sa kanyang pagkakatulala. Pumasok ang matanda sa kusina na tila ba walang anumanang nangyayari. Nakasuot ito ng mamahaling alahas na si Althea rin ang bumili. Sa halip na makaramdam ng pag-aalala, nang makita ang namumutlang mukha ng manugang, isang malamig at mapanghusgang tingin ang ibinigay nito. Narinig mo siguro ang asawa mo, wika ni Doña Esmeralda habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Kumuha siya ng isang basong tubig na tila ba ang pagkakanulo ng kanyang anak ay isang pangkaraniwang balita lamang. Huwag kang mag-eskandalo, Althea. Isang matalinong abogada ka. Dapat alam mo na ang mga lalaki ay sadyang ganyan. May pangangailangan sila na hindi mo kayang ibigay dahil lagi kang nakabaon sa iyong mga kaso. At saka, kailangan ni Ramon ng isang babaeng marunong maglambing. Hindi yung laging batas ang binibigkas. Tumingin si Althea sa kanyang biyenan. Ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ang babaeng pinaglingkuran niya at binigyan ng lahat ng luho, ay narito ngayon. Sa harap niya, kinukonsinti ang kataksilan ng sariling anak. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang nagdurugong puso. Alam niyo po, halos pabulong na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng hindi maipaliwanag na pait. Alam niyo po na may ibang babae si Ramon at hinayaan niyo lang? Ngumisi ng bahagya si Doña Esmeralda. Huwag kang maging makitid ang isip, Hija. Si Selena ay nagbigay sa akin ng apo na lalaki, isang bagay na tila nahihirapan kang gawin ulit pagkatapos ni Nathan. Lalaki lang si Ramon, Althea. Hanggat umuwi siya rito, ikaw pa rin ang legal wife. Ano pa ba ang inirereklamo mo? May bahay ka, may pangalan, may pera.
Magbulag-bulagan ka na lang kung gusto mong manatili ang lahat ng ito. Legal wife. Ang salitang iyon, na dati ay simbolo ng kanyang dangal, ay tila naging isang malaking biro. Legal siya sa papel, ngunit sa puso ng lalaking minahal niya, siya ay isa na lamang abogadang tuyot. Maya-maya pa ay pumasok na si Ramon sa kusina. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, tila galing lamang sa isang masayang pakikipag-usap. Nang makita niya si Althea na nakatayo malapit sa palayok at ang kanyang ina na nakaupo, saglit siyang napatigil. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mapagkunwaring ngiti. "Oh, mahal, ayos na ba ang dinner natin? I'm so hungry. Maraming stress sa office today," sabi ni Ramon habang tinatangkang humalik sa pisngi ni Althea. Umiwas si Althea. Ang amoy ng pabango ni Ramon ay tila humahalo sa amoy ng kare-kare at ito ay nagdulot ng matinding pagduwal sa kanyang sikmura. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ramon. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may buong paghanga. Ngayon, wala na siyang makita, kundi ang isang estranghero na puno ng kasinungalingan. Stress sa office o stress sa pagpili kung sino sa amin ang tatawagin mong asawa? Ang malamig na tanong ni Althea. Nawala ang ngiti ni Ramon. Ang kanyang mukha ay naging matigas at ang kanyang mga mata ay nagdilim. "So nakinig ka pala sa usapan. Fine, kung alam mo na, mas mabuti. Pagod na rin akong magtago, Althea. Masyado kang matalino, masyado kang perpekto. Nakakasakal ka. Si Selena, siya ang nagpaparamdam sa akin na lalaki ako, hindi isang empleyado mo lang." Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Althea. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang mainit na sabaw sa mukha nito. Ngunit ang kanyang pagsasanay bilang abogada ay nanatili sa kanyang sistema. Ang kanyang galit ay hindi nag-aapoy. Ito ay nagyayelo. 15 taon, Ramon, ang tanging nasambit niya. 15 taon kitang binuo. Mula sa pagiging walang-wala hanggang sa narating mo ngayon. At sasabihin mo sa akin na nakakasakal ako? Hindi ko hinihiling na buuin mo ako. Bulyaw ni Ramon. Iyan ang problema sa'yo. Lagi mong isinusumbat ang utang na loob ko sa'yo. Ayoko na, Althea. Pagod na ako sa'yo, sa batas mo, at sa anibersaryong ito. Tumalikod si Ramon at lumabas ng kusina. Kasunod ang kanyang ina na nag-iwan pa ng isang mapait na tingin kay Althea. Naiwan ang abogada sa gitna ng kanyang kusina, napapaligiran ng bango ng pagkain na wala ng kakain, at ng katahimikan ng isang bahay na hindi na kailanman magiging tahanan. Napaupo si Althea sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang yumakap sa kanyang sarili habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Ang bawat patak ay tila isang tinta na sumusulat ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata ng pagdurusa at pagkawala. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Anong halaga ng pagkapanalo sa bawat kaso sa korte kung sa sarili niyang buhay ang hatol ay isa ng malaking pagkatalo? Hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng sugat na ito bago siya tuluyang mamatay sa sakit? Ang sakit ng katotohanan ay tila isang lason na hindi agad nakamamatay, kundi dahan-dahang kumikinabang sa bawat tibok ng puso hanggang sa wala nang matira kundi ang hapdi. Hindi nakatulog si Althea ng gabing iyon. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa boses ni Ramon sa balkonahe at sa malalamig na titig ni Doña Esmeralda. Ang silid na dati ay puno ng init ng pagmamahalan ay tila naging isang malawak na disyerto ng yelo. Kinaumagahan, sinubukan ni Althea na bumangon para sa kanyang anak na si Nathan. Sa kabila ng bigat ng kanyang dibdib, nagawa pa rin niyang maghanda ng almusal. Ngunit bago pa man niya matapos ang pag-aayos ng mesa, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa labas ng pintuan.
Ang tunog ng dahan-dahang pagsasara ng pinto ng sasakyan ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sumilip siya sa bintana at nakita ang sasakyan ni Doña Esmeralda na papaalis at sa loob nito ay masayang kumakaway si Nathan. Dala ng isang hindi maipaliwanag na kutob, mabilis na kinuha ni Althea ang kanyang susi at sinundan ng sasakyan. Ang bawat kanto na kanilang nililiko ay tila naglalapit sa kanya sa isa pang bangungot. Huminto ang sasakyan sa isang sikat at mamahaling theme park sa loob ng isang mall. Mula sa malayo, nanatiling nakatago si Althea sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang anak at sa kanyang biyenan. Nathan, dahan-dahan lang sa pagtakbo, baka mapagod ang iyong tita Selina. Ang malinaw na boses ni Doña Esmeralda na umabot sa pandinig ni Althea. Tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Althea nang makita niya ang isang babaeng maganda, bata, at may maamong mukha na lumabas mula sa isang cafe. Ito si Selina. Ang babaeng nagnakaw sa kanyang asawa ay narito ngayon, hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang masakit pa rito, ang ngiti ni Nathan ay kasing liwanag ng araw. Isang ngiti na akala ni Althea ay para sa kanya lamang. Tita Selina, look! I got a prize from the game. Masayang sigaw ni Nathan habang ipinapakita ang isang maliit na laruan. Yumuko si Selina at hinalikan ang noo ni Nathan. Ang galing naman ng baby boy namin. Don't worry Nathan, pagkatapos nito, kakain tayo ng favorite mong ice cream. Right, Lola Esme? Tumango ang matanda at hinawakan ang balikat ni Selina nang may buong pagmamalaki. Siyempre naman, mabuti pa ang batang ito. Alam kung paano magpasaya ng pamilya. Hindi katulad ng iba na laging libro at kaso ang inuuna. Ang mga salitang iyon ay parang mga latay ng latigo sa likod ni Althea. Ang kanyang sariling anak ay ginagamit laban sa kanya. Ang kanyang biyenan ay unti-unting binubura ang kanyang imahe sa puso ni Nathan para palitan ng isang estranghero. Ang hapdi ay nanunuot sa bawat buto ni Althea hanggang sa maramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit ng laman dahil mas matindi ang hapdi ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Gusto niyang bawiin ang kanyang anak at sampalin ang babaeng iyon. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Bilang isang abogada, alam niyang ang emosyon ay isang mahinang sandata. Kailangan niyang maging matatag, kailangan niyang maging mapanuri. Habang naglalakad ang tatlo patungo sa isang restaurant, isang hangin ang umihip at bahagyang humawi sa maluwag na floral dress na suot ni Selina. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng mall, nakita ni Althea ang isang bagay na tuluyang bumasag sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Ang bahagyang pag-umbok ng tiyan ni Selina ay hindi na maitatago. Ito ay hindi lamang basta busog. Ito ay isang buhay na nabuo mula sa kataksilan ni Ramon. Napahawak si Althea sa pader para hindi matumba. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay wala pa palang kalahati sa hapdi ng katotohanan ito. Hindi lang basta babae si Selina. Siya ay magiging ina ng isa pang anak ni Ramon. Isang bagong pamilya ang itinatayo sa ibabaw ng gumuguho niyang buhay. Nang muling lumingon si Selina, tila nagtama ang kanilang mga paningin sa malayo. Bagamat alam ni Althea na hindi siya nito nakikita. Ang nangiti sa mga labi ni Selina ay puno ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing nakuha na niya ang lahat. Ang asawa ni Althea, ang biyenan ni Althea, at ngayon, maging ang atensyon ng anak ni Althea. Bumalik si Althea sa kanyang sasakyan nang hindi namamalayan kung paano siya nakarating doon. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Pag-upo niya sa driver's seat, binalot siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang refleksyon sa rearview mirror ay nagpakita ng isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng talunan, basag,
at tila pinagkaisahan ng tadhana. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela. Ang kanyang wedding ring ay tila naging isang mainit na bakal na pumapaso sa kanyang balat. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang wallpaper. Isang litrato nila ni Ramon at Nathan noong huling bakasyon nila. Ang saya sa litratong yon ay tila isang malaking kasinungalingan ngayon. Isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan. Tila isang lason na hindi mawala-wala. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina at asawa kung ang mismong mga taong pinag-alayan niya ng buhay ang siyang humuhukay ng kanyang libingan? At paano niya lalabanan ng isang kaaway na hindi lamang kinuha ang kanyang kasalukuyan, kundi maging ang hinaharap na dala ng batang nasa sinapupunan nito? Hindi mo na kailangang magpanggap, Althea. Alam nating dalawa na ang titulong legal wife ay isang hungkag na salita na lang sa buhay ni Ramon. Pakawalan mo na siya para naman hindi na mahirapan ng bata sa sinapupunan ko. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa mga labi ni Selena habang nakaupo sila sa loob ng isang tahimik at eksklusibong cafe sa Makati. Ang boses niya ay malambot, tila isang mahinang ihip ng hangin. Ngunit ang bawat pantig ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang dignidad ni Althea. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Althea ang kanyang mamahaling leather folder, ang kanyang kalasag bilang isang abogada. Ngunit sa kabila ng kanyang matikas na anyo, ang kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa ay kasing lamig ng yelo at nanginginig sa matinding pait. Tiningnan ni Althea ang tasa ng tsaa sa kanyang harap. Ang usok na nagmumula rito ay tila bumubuo ng mga anino ng kanyang mga alaala. Ang 15 taon ng pagpupuyat para sa mga kaso ni Ramon, ang mga gabi ng paghihintay sa kanya habang itinatayo nila ang kanilang pangarap. Ang meryendang ito na dapat ay isang pagkakataon para sa isang sibilisadong usapan ay naging isang liyab ng katotohanan na nagpapasunog sa kanyang puso. Isang bata. Ulit ni Althea sa kanyang isipan. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Mahirap lumunok, mahirap huminga. Tumingin siya kay Selena, na ngayon ay masuyong hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang puting damit nito ay tila sumasalamin sa isang huwad na kawalan malay, isang kabaligtaran ng itim na balabal ng pagtataksil na nakabalot sa kanila ni Ramon. You know, Althea, I really admire you. Patuloy ni Selena habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang mapang uyam na liwanag. Matalino ka, sikat na abogada. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay mo, nakalimutan mo yata ang pinakaimportanteng batas sa isang relasyon, ang makinig sa puso ng lalaki mo. Ramon felt so lonely with you, para kang isang computer na puro logic lang ang alam. Ako? I gave him peace. I gave him a home na hindi amoy court at papeles. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katinuan ni Althea. Ang gaslighting na ito, ang paninisi sa kanya, dahil sa pagkakamali ng kanyang asawa, ay ang pinakamasakit na bahagi ng pagkakanulong ito. Gustong isigaw ni Althea na siya ang nagbayad ng utang ng pamilya ni Ramon, na siya ang nagpundar ng kumpanyang kinalalagyan nito ngayon. Ngunit alam niyang, sa harap ng isang babaeng walang dangal, ang katotohanan ay walang puwang. Huwag mong gamitin ang anak ko para mapalapit kay Ramon, Selena. Ang tanging nasambit ni Althea, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado, bagamat ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa loob ng kanyang dibdib. Nakit ko kayo kahapon. Ang paggamit sa isang bata para sa sarili mong ambisyon ay ang pinakamababang uri ng kasalanan. Tumawa ng bahagya si Selena, isang tunog na tila kalansing ng mga basag na kristal. Ambition? No, Althea, it's love. At si Nathan, he likes me. Sabi niya nga, sana raw ako na lang ang mami niya dahil palagi akong nasa tabi niya, hindi katulad mo. Ang pangungusap na yon ay ang huling dagok
na tuluyang nagpaguho sa depensa ni Althea. Ang marinig na ang kanyang sariling anak ay ginagamit na sandata laban sa kanya ay isang uri ng sakit na walang katapat na parusa sa batas. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa nagbabadyang luha, ngunit mabilis niyang itinigas ang kanyang paninindigan. Hindi siya iiyak sa harap ng babaeng ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo kailanman makukuha ang respeto ko, wika ni Althea habang tumatayo. Dahil sa kabila ng ganda mo, isa kang magnanakaw. Magnanakaw ng asawa, magnanakaw ng pamilya, at magnanakaw ng kaligayahan ng isang bata. Ngunit bago pa man makahakbang palayo si Althea, may kinuha si Selena sa kanyang mamahaling bag. Inilapag niya ang isang litrato sa ibabaw ng mesa. Ang marahang pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Althea. Dahan-dahang napatingin si Althea sa litrato. Doon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, sa isang dalampasigan, nakaluhod si Ramon. Hawak nito ang kamay ni Selena habang may suot na singsing ang dalaga. Ang mukha ni Ramon sa litrato ay puno ng debosyon. Ang parehong tingin na ibinigay nito kay Althea, 15 taon na ang nakalilipas sa harap ng altar. Proposed marriage. Bulong ni Selena, na tila ba ang bawat salita ay isang tagumpay. He gave me this ring noong nakaraang buwan lang. Habang iniisip mo na nasa business trip siya sa Cebu, naroon siya sa Palawan, nangangako ng habambuhay sa akin. He's just waiting for you to sign the papers, Althea. Ayaw ka lang niyang saktan ng biglaan, pero ang totoo, matagal ka na niyang kinalimutan. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang kanyang tingin ay nakapako sa nakaluhod na anyo ni Ramon. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ng kanyang talino, at ng kanyang buong pagkatao ay nakaluhod sa harap ng iba, habang suot pa nito ang kanilang wedding ring. Ang mabuhay na mundo ni Althea ay tuluyan ng bumagsak. Hindi na naghintay ng sagot si Althea. Mabilis siyang lumabas ng cafe, hindi pinapansin ang mga matang nakatingin sa kanya. Pagdating sa kanyang sasakyan, binalot siya ng isang nakabibinging katahimikan na tila sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa matinding galit at pighati. Paano nagawang luhuran ng lalaking binuo niya ang isang babaeng wawasak sa kanya? At paano niya mapapanatili ang kanyang katinuan bilang isang abogada kung ang bawat piraso ng ebidensya ng kanyang buhay ay nagpapatunay na ang katarungan ay isang malaking kasinungalingan sa loob ng sarili niyang tahanan? Ang tanong na yon ay nananatiling nakabitin sa hangin. Tila isang anino na susunod sa kanya sa bawat hakbang, habang ang liyab ng katotohanan ay patuloy na tumutupok sa kanyang natitirang pag-asa. Walang kwenta ang sentimentalidad sa oras ng gutom, Althea. Kung gusto nating magtagumpay ang kumpanya, kailangan nating isakripisyo ang nakaraan. Ang tinig ni Ramon mula sa nakalipas na 10 taon ay tila isang multong bumubulong sa pandinig ni Althea habang nakatitig siya sa isang lumang pelus na kahon sa loob ng kanyang tagong cabinet. Walang laman ng kahon, tila isang libingan ng isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang kupas na tela nito at sa bawat pagdampi ng kanyang balat sa malambot na materyales, tila bumabalik ang bawat patak ng pawis at luha na kanyang ibinuhos para sa pamilyang akala niya ay kasing tatag ng bato. Sa loob ng kahong ito, dati nakalagay ang tanging pamanang alahas ng kanyang yumaong ama. Isang kwintas na may pendant na ruby. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang pinagmulan. Ngunit sa unang taon ng kanilang pagsasama ni Ramon, nang ang pangarap nila ay tila isang mabuway na barong-barong sa gitna ng bagyo, hindi nag-atubili si Althea. Isinangla niya ang kanyang dangal at alaala upang magkaroon ng puhunan ng unang proyekto ni Ramon. Tandang-tanda pa niya ang init ng araw sa labas ng sanglaan, ang bigat ng bawat hakbang palayo sa kanyang nakaraan, at ang higpit ng yakap ni Ramon nang ibigay niya ang pera.
Ibabalik ko ito sa iyo ng higit sa 100 beses, Althea. Pangako, ikaw ang magiging reyna ng aking buhay. Ang pangako ni Ramon noon, habang may mga luhang puno ng pasasalamat. Ngunit ang mga luhang iyon ay tila naging mga tuyong marka na lamang sa disyerto ng kanyang pagtataksil. Ang bawat tagumpay ng kumpanya, ang bawat palapag ng gusaling kanilang itinayo, ay dinilig ng mga sakripisyo ni Althea na ngayon ay tila kinalimutan na ng panahon. Ang lalaking dati ay hindi makakain nang wala siya, ngayon ay hindi na makatingin sa kanya ng diretso ng walang halong pandidiri o pagkainip. Binitawan ni Althea ang kahon at muling hinalungkat ang mga lumang papeles sa ilalim ng kanilang kama. Naghahanap ng mga lumang resibo na maaaring magamit sa korte. Ngunit sa gitna ng mga kupas na folder, isang makapal na asul na sobre ang kumuha ng kanyang atensyon. Wala itong marka, ngunit ang amoy ng pamilyar na pabango ni Doña Esmeralda ay nanunuot sa bawat hibla ng papel. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang sobre. Ang bawat pagbuklat niya ng pahina ay lumilikha ng marahang kaluskos sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Habang binabasa niya ang mga salitang nakalimbag sa loob, ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting pumuputok dahil sa sobrang lamig. Ito ay isang borador ng huling habilin at testamento, ang di umano'y diwa at kagustuhan ni Ramon. Ngunit habang binabasa niya ang mga kondisyon, tila bawat letra ay isang latay sa kanyang pagkatao. Nakasaad doon na sa oras ng pagkamatay ni Ramon, ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan at ang pamamahala sa kumpanya ay mapupunta sa isang itinalagang legal na tagapagmana na hindi si Nathan, kundi ang magiging anak ni Selena. Mas masakit pa, may kalakip na dokumento na nagsasabing si Althea ay tatanggap lamang ng maliit na bahagi ng sustento, sa kondisyong hindi siya muling mag-aasawa at mananatili sa ilalim ng pangangasiwa ni Doña Esmeralda. Ang bawat pirma sa ibaba ng pahina ay hindi pa pinal, ngunit ang lagda ni Doña Esmeralda bilang saksi ay naroon na. Isang patunay na ang planong ito ay matagal nang niluluto sa likod ng kanyang mga ngiti. Nanlabo ang paningin ni Althea. Ang mga titik sa papel ay tila naging mga langgam na gumagapang sa kanyang utak. Nagdadala ng isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Ang kanyang biyanan, ang babaeng pinaglingkuran niya ng may buong katapatan, ay handa siyang gawing isang bilanggo sa sarili niyang yaman. Ang bawat sakripisyo niya mula sa pagsangla ng kwintas ng kanyang ama hanggang sa pagbuo ng imperyong ito ay nais nilang burahin sa isang kumpas ng panulat. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang ibinabalik ang mga papel sa loob ng sobre. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Hindi na ito tungkol lamang sa pag-ibig na nawala. Ito ay tungkol sa isang masamang balak na naglalayong tustayin ang kanyang kinabukasan at ang kinabukasan ni Nathan. Tumingin siya sa salamin ng kanyang tokador. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahiyaing abogada na handang ibigay ang lahat para sa pag-ibig. Ang nakikita niya ay isang sugatang leon na napapaligiran ng mga buwitre na naghihintay lamang ng kanyang huling hininga. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Bulong ni Althea sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang talim na hinahasa sa gitna ng kadiliman. Ibinigay ko ang aking nakaraan para sa inyo, ngunit hinding-hindi ko ibibigay ang aking hinaharap. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang kaisipan, tila isang babalang hindi mapatahimik. Anong uri ng kadiliman ang bumabalot sa puso ng isang ina na handang itakwil ang sariling manugang at apo para sa isang huwad na pangako ng yaman? At hanggang saan ang kayang itaya ni Althea kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng mga taong itinuturing niyang pamilya? Ngunit ang totoo ay mga kaaway na naghihintay lamang ng pagkakataon na siya ay tuluyang ilibing ng buhay? Kasalanan mo ito, Althea. Kung naging sapat kang asawa,
Hindi ako maghahanap ng init sa ibang tao. Ikaw ang pumatay sa pagsasama nating dalawa. Ang mga salitang yun ni Ramon ay tila isang malakas na agos ng maruming tubig na humahampas sa pagkatao ni Althea. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Althea ang isang karayom at sinulid. Maingat niyang tinatahi ang isang butones sa paboritong polo ni Ramon. Ang polong isusuot nito sana sa isang mahalagang pulong bukas. Ang kabalintunaan ng kanyang ginagawa ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Inaalagaan niya ang panlabas na anyo ng lalaking unti-unting winawasak ang kanyang panloob na mundo. Naramdaman ni Althea ang biglang tusok ng karayom sa kanyang daliri. Isang maliit at mapulang patak ng dugo ang lumitaw sa kanyang balat, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Ang mas matinding kirot ay nagmumula sa kanyang dibdib, isang uri ng paninikip na tila ninanakawan siya ng hangin. Nanatili siyang nakayuko, hindi hinahayaang makita ni Ramon ang panginginig ng kanyang mga labi. Bakit hindi ka makapagsalita? Patuloy ni Ramon habang naglalakad ng pabalik-balik sa kanilang silid. Ang kanyang boses ay puno ng poot. Tila siya pa ang biktima sa sitwasyong ito. Dahil alam mong tama ako, di ba? Masyado kang naging kampante sa posisyon mo bilang legal wife. Akala mo sapat na ang magdala ng pera sa bahay at ayusin ang mga papeles ko. Pero kailan mo ba ako huling tinanong kung masaya pa ako? You are like a robot, Althea. Cold, calculating, and too professional. Para akong nakatira sa loob ng isang korte, hindi sa isang tahanan. Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng talino at ningning, ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng pighati. Robot Ramon? Robot ba ang tawag mo sa babaeng isinakripisyo ang sariling pangarap para lang mapatayo ang kumpanya mo? Robot ba ang tawag mo sa asawang hindi natutulog hanggat hindi ka nakauwi? Kahit alam kong galing ka sa kanya? Tumawa ng mapait si Ramon. Isang tunog na tila kalansing ng kalawangin na bakal. Yan ang problema sa'yo, Althea. Lagi mong isinusumbat ang mga ginawa mo. You think your sacrifices give you the right to own me. Si Selena, hindi siya ganyan. She makes me feel alive. She listens to me without judging me with her laws and logic. Sa kanya, hindi ako kailangang maging perpekto. Sa piling niya, malaya ako. Ang bawat salita ng gaslighting na ito ay tila isang laso na dahan-dahang tumutunaw sa katinuan ni Althea. Alam niyang ito ang taktika ng mga lalaking nagkasala. Ang baligtari ng kwento, ang gawing may kasalanan ang biktima upang hindi sila lamunin ng sarili nilang hiya. Ngunit kahit alam ito ng kanyang isip bilang abogada, ang kanyang puso bilang babae ay nananatiling sugatan at nagtatanong kung saan ba siya nagkulang. So, ito na ba ang plano niyo ni Mama? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay tuyot at tila galing sa ilalim ng lupa. Ang palabasin na ako ang masamang asawa para mapagtakpan ang kataksilan niyo? Hindi sumagot si Ramon. Sa halip, lumapit siya sa kanyang cabinet at kinuha ang isang makapal na asul na folder. Ibinagsak niya ito sa ibabaw ng kama, malapit sa kamay ni Althea. Ang marahang pagdampi ng folder sa kutsyon ay tila isang huling hatol na hindi na mababago. Ayoko nang makipagtalo sa iyo, malamig na wika ni Ramon. Nariyan ang kasunduan para sa ating paghihiwalay. It's a settlement. Ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito at ang sustento para kay Nathan. Pero lahat ng shares ko sa kumpanya at ang mga bagong properties sa Tagaytay ay mananatili sa akin. Sign it, Althea. Huwag na nating pahabain pa ito para hindi na madamay ang bata. Tiningnan ni Althea ang dokumento. Binasa ng kanyang mga mata ang bawat salita na tila ba ito ay isang kaso ng isang kliyente. Sa ilalim ng mga legal na salita, nakita niya ang tunay na balak ni Ramon, ang iwan siya sa ere, ang kuhanin ang lahat ng pinaghirapan niya, at ang itira sa kanya ang mga mumo ng isang buhay na siya rin naman ang nagpundar. Ang kawalang hiyaan ng alok na ito ay tila isang malakas na sampal
na muling gumising sa kanyang natutulog na lakas. Gusto mong pirmahan ko ito, Ramon? Tanong ni Althea habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang tindig ay muling naging matuwid, tila isang haligi ng katarungan na hindi matitinag ng anumang bagyo. Yes, sign it and let's move on. Sagot ni Ramon na may halong inis. Kinuha ni Althea ang folder, ngunit sa halip na pirmahan ito, dahan-dahan niyang isinara ang asul na pabalat. Tiningnan niya si Ramon nang may isang uri ng tingin na hindi pa nito nakikita kailanman. Isang tingin na puno ng bagsik, talino, at isang nakatagong lihim na sisira sa lahat ng kumpiyansa ng lalaki. Akala mo ba, Ramon, sa loob ng 15 taon nating pagsasama, hindi ko natutunan kung paano basahin ang bawat galaw mo? Ang pabulong na wika ni Althea. Akala mo ba, bilang abogada mo, hinayaan ko lang na ang lahat ng pinaghirapan ko ay mapunta sa isang lalaking kayang ipagpalit ang dangal sa isang panandali ang init? Kumunot ang noo ni Ramon. Tila may isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang batok. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng bahagya si Althea. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bago mo ako piliting pumirma sa basurang ito, baka gusto mong basahin muli ang Article 4, Section 2 ng Incorporation Papers na ipinapirma ko sa iyo 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga papel na pinirmahan mo nang hindi binabasa dahil masyado kang kampante sa robot na asawa mo. Nanigas si Ramon. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat at tila sumasakal. Isang tanong ang tila naging isang malaking pader sa pagitan nilang dalawa. Isang tanong na magbabago sa tadhana ng kanilang imperyo. Ano ang lihim na nakatago sa mga papeles na yon na kayang bumawi sa lahat ng yaman ni Ramon sa isang iglap? At hanggang saan ang kayang itaya ni Althea para protektahan ang kanyang dangal? Kung ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawasak ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang isang matalinong babae ay ang pinakamapanganib na kaaway, lalo na kapag ang kanyang pag-ibig ay ginawa ninyong abo. Ang kaisipang ito ang nagsilbing mitya sa dilim ng silid-aklatan ni Althea. Sa gitna ng gabi, habang ang buong kabahayan ay balot ng isang mapanlinlang na katahimikan, tanging ang liwanag mula sa kanyang laptop ang nagbibigay ng anyo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na pagod sa pag-iyak, ay muling nagliliyab sa talino ng isang abogada na matagal nang naikubli sa likod ng pagiging isang masunuring asawa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang makapal na folder mula sa pinakailalim ng kanyang lihim na vault. Ang marahang paghaplos niya sa mga pahina ng Incorporation Papers ng Reyes Development Group ay tila isang pagbabalik sa panahong siya ang arkitekto ng bawat tagumpay ni Ramon. Naalala niya ang gabi, 10 taon na ang nakalilipas, nang lagdaan nila ang mga dokumentong ito. Si Ramon noon ay sobrang bilib sa kanya. Kampante na ang bawat salitang isinulat ni Althea ay para sa kanilang dalawa. Ngunit si Althea, bilang isang dalubhasang abogada, ay palaging may exit strategy sa bawat kontrata. Sa ilalim ng Article 4, Section 2, na isulat niya ang isang kondisyon na tila isang natutulog na bomba. Nakasaad doon na ang lahat ng voting rights at ang titulong Sole Executory Trustee ay mananatili sa Chief Legal Architect na walang iba kundi siya. Sakaling magkaroon ng paglabag sa fiduciary duty o moral na kakulangan ang acting CEO. Sa madaling salita, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Ramon ay isang malaking kulungan na siya mismo ang nag-lock at ang susi ay nasa kamay ni Althea mula pa noong una. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Hindi niya ito ginawa noon dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa tungkulin niyang protektahan ang kanilang pamilya. Ngunit ngayon, ang proteksyong yun ang magiging katarungang lulunod kay Ramon. Gayunpaman, ang kanyang panandaliang tagumpay ay nabura ng maisipan niyang suriin ang isa pang account, ang Future Trust Fund ni Nathan. Ito ang pondong inilaan nila para sa pag-aaral ng kanilang anak sa ibang bansa
Ang pangarap na binuo ni Althea sa bawat sentimong kanyang natitipid. Nang bumukas ang pahina sa screen, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Althea. Ang balanse na dapat ay milyon-milyon na, ngayon ay halos wala ng laman. Ang bawat transaksyon sa nakalipas na 3 buwan ay nagpapakita ng malalaking withdrawal na ginawa ni Ramon. Ang bawat bawas ay tila isang kumpas ng kutsilyo na humihiwa sa kinabukasan ng kanyang anak. Nanghina ang kanyang mga daliri at nabitawan niya ang mouse. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Ninakawan ni Ramon ang sarili niyang anak. Ang perang dapat ay para sa edukasyon ni Nathan ay ginamit marahil para sa mga luho ni Selena, sa mga prenatal check-up nito sa mamahaling ospital, o sa mga alahas na suot nito habang nangungutya sa kanya. Hayop ka, Ramon! Ang pabulong na sumbat ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at matinding pighati. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang bawat sakripisyo niya ay kaya niyang tanggapin. Kahit ang pagtataksil sa kanya bilang asawa ay kaya niyang lulunin. Ngunit ang nakawan ng sariling dugo at laman ay isang uri ng kasamaan na hindi niya mapapatawad. Ang bawat pangarap ni Nathan na narinig niyang binanggit ng bata bago ito matulog ay tila mga bituing isa-isang pinatay ni Ramon. Sa sandaling iyon, ang kanyang golden moment ay hindi ang kanyang talino bilang abogada, kundi ang alaala ng unang araw na binuksan nila ang account na yon para kay Nathan. Naalala niya ang tuwa sa mga mata ni Ramon habang sinasabi nitong, "Gagawin nating pinakamahusay na tao ang anak natin, Althea." Ang alaalang iyon ay tila isang lason na mas lalong nagpapatindi sa hapdi ng kasalukuyan. Tumayo si Althea at lumapit sa bintana, tinitingnan ang malawak na hardin na nababalot ng kadiliman. Ang kanyang anyo sa salamin ay tila isang estranghero, isang babaeng wala nang ititira para sa awa. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila naging isang sumpa ng paghihiganti. Isang misteryo ang nananatili sa kanyang isipan. Bilang isang joint account, kailangan ng kanyang lagda para sa mga malalaking withdrawal. Paano nagawang ilabas ni Ramon ang pera nang hindi niya nalalaman? Sino ang kasabwat nito sa bangko na naglakas loob na pekein ang kanyang pirma? Habang ang liwanag ng bukang liwayway ay unti-unting sumisilip sa abot-tanaw, isang huling pasya ang nabuo sa puso ni Althea. Ang digmaang ito ay hindi na lamang tungkol sa isang pusong sawi. Ito ay tungkol sa isang inang handang sunugin ang buong mundo para mabawi ang ninakaw sa kanyang anak. Ang tanong na lamang ay ito, sino ang susunod na mahuhulog sa bitag na inihanda ni Althea? At anong mas malalim na lihim pa ang itinatago ni Ramon na kayang wumasak hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila? Huwag mong kalimutan, Althea, na kung hindi dahil sa pamilya namin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Utang mo sa amin ang bawat hininga ng karera mo. Kaya huwag mong pairalin ang yabang mo bilang abogada, dahil sa dulo, isa ka lang asawang bigo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila isang malamig na hanging amihan na may dalang talim, humihiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Althea sa harap ng kanyang biyenan, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil tinutulungan niyang isuot ang swelas ng sapatos ng matanda, isang gawi ng paggalang at pagmamahal na itinuro sa kanya ng kanyang sariling ama. Ang kanyang mga daliri na sanay humawak ng mga mahahalagang kontrata ay marahang nag-aayos sa sintas ng sapatos ng babaeng ngayon ay tinatapak-tapakan ng kanyang dangal. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na lasa sa lalamunan ni Althea. Habang ang kanyang mga kamay ay naglilingkod ng may katapatan, ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang maruming sapatos na pilit na idinidiin sa kanyang sugatang puso. Naramdaman ni Althea ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan.
Ang kanyang puso ay tila isang ibong nakakulong sa isang masikip na hawla, pilit na kumakawala, ngunit walang mapuntahan kundi ang pader ng sakit. Mama, ang pabulong na wika ni Althea, nananatiling nakayuko. Ibinigay ko ang lahat, ang talino ko, ang panahon ko, pati ang pamanang alahas ng papa ko, para lang maiyahon ang kumpanya ni Ramon mula sa pagkakalubog. Anong utang na loob pa ang kailangan kong bayaran? Tumawa ng marahan si Doña Esmeralda, isang tunog na tila kalansing ng mga baryang pilak na walang halaga. Iyan ang problema sa iyo, Althea. Masyado kang mapagmataas. Ang kumpanya, isang pangalan lang yan. Ang mahalaga ay ang dugo. Si Selena, kahit wala siyang pinag-aralan na katulad mo, alam niya kung paano lumuhod sa harap ng isang lalaki. Alam niya kung paano maging babae. Ikaw, para kang estatwa ng katarungan, bulag, matigas, at walang init. Dahan-dahang tumayo si Althea. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang tindig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Esmeralda. Ninakawan ni Ramon si Nathan, Mama. Ang trust fund ng sarili niyang anak, kinuha niya para sa babaeng yon. Alam niyo ba yon? O baka naman, kayo pa ang nagturo sa kanya? Walang bakas ng gulat sa mukha ng matanda. Sa halip, kinuha niya ang kanyang mamahaling abaniko at marahang pinaypaya ng sarili. Tila ba ang pagnanakaw sa sariling apo ay isang maliit na abala lamang sa isang mainit na hapon. Investment yon, Althea, para sa susunod na tagapagmana ng pamilya Reyes. Ang malamig na sagot ni Doña Esmeralda. Huwag kang mag-alala kay Nathan. Aalagaan namin siya. Pero ikaw, kung magpapatuloy ka sa paggawa ng eksena, kung itutuloy mo ang balak mong bawiin ang kumpanya, kailangang may mamili sa atin. Lumapit ang matanda kay Althea. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hininga ng abogada. Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ni Althea. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Isang salita mo pa, Althea, at titiyakin ko na hinding-hindi mo na muling makikita si Nathan. Mayroon akong mga ebidensya, mga pekeng medical records na magpapatunay na ikaw ay mentally unstable dahil sa sobrang trabaho. Sa isang kumpas ng kamay ko, kukunin ko ang anak mo at ilalayo ko siya sa iyo sa paraang hindi mo kailanman maiisip. Gusto mo bang subukan ang kapangyarihan ng isang Reyes? Nanigas ang buong pagkatao ni Althea. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa matinding takot at panlulumo. Hindi niya inakala na ang babaeng tinawag niyang mama sa loob ng 15 taon ay may kakayahang bumuo ng ganitong uri ng kasamaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Ang mundo ay tila umiikot ng pabaligtad at ang bawat pamilyar na bagay sa silid na yon ay naging mga halimaw na nagmamasid sa kanyang pagkatalo. Sa gitna ng kanyang panlulumo, napatingin si Althea sa isang maliit na frame sa gilid ng mesa. Ang litrato ni Nathan nung sanggol pa ito. Isang maliit na bahagi ng salamin ng frame ang may lamat. Isang detalyeng tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Ang golden moment na ito, ang alaala ng unang tawa ni Nathan, ang nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang huminga, kahit na ang bawat hininga ay tila paglunok ng mga bubog. Bakit po? Ang tanging tanong ni Althea. Ang boses ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Ngumiti si Doña Esmeralda, isang nangiting puno ng lason. Dahil sa pamilyang ito, Althea, ang katarungan ay para lamang sa mga sumusunod. At ikaw, masyado ka nang marami ang nalalaman. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Althea. Naiwan ang abogada sa gitna ng sala, napapaligiran ng luho na tila naging isang madilim na piitan. Isang lihim na takot ang nanatiling nakabaon sa puso ni Althea. Paano niya lalabanan ng isang biyenan
na handang pekein ang kanyang katinuan para lamang makuha ang kanyang anak? At sino ang misteryosong doktor na binanggit ni Doña Esmeralda na handang magbenta ng dangal para sa pera ng mga Reyes? Habang ang anino ng gabi ay unti-unting lumalamon sa sala, isang panibagong determinasyon ang nabuo sa gitna ng pagkawasak ni Althea. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa pera o para sa asawa. Ito ay isang digmaan para sa kanyang anak, at sa pagkakataong ito, hindi siya lalaban bilang isang abogada na sumusunod sa batas, kundi bilang isang inang handang maging masama para sa ikabubuti ng kanyang dugo at laman. Althea, pakiusap. Ayoko nang makipag-away. Para na lang sa bata sa sinapupunan ko, tigilan mo na kami. Ang boses ni Selena ay parang isang matinis na tunog ng biolin na sadyang inisira sa gitna ng matahimik at prestihiyosong lobby ng Reyes Development Group. Sa mga sandaling yon, kakalabas lang ni Althea mula sa isang mahalagang meeting kasama ang mga foreign investors. Hawak niya ang kanyang tablet at ang kanyang mamahaling salamin sa mata, mga simbolo ng kanyang kapangyarihan at talino. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naging walang silbi nang makita niya ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa na nakatayo sa gitna ng kanyang teritoryo. Ang labi na dati ay puno ng profesionalismo ay biglang nabalot ng isang nakakasakal na tensyon. Ang mga empleyado, na dati ay yumuyukod sa paggalang kay Althea, ngayon ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat sulyap nila ay tila mga palasong tumitira sa dangal ng abogada. Naramdaman ni Althea ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hakbang niya patungo kay Selena ay tila paglakad sa isang manipis na yelo na anumang saglit ay maaaring mabasag. Nakasuot si Selena ng isang maluwag na puting bestido. Ang kanyang mukha ay walang kolorete at tila namumutla. Isang perpektong anyo ng isang biktima. Habang lumalapit si Althea, biglang napaupo si Selena sa sahig. Tila ba itinulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang marahang pagtama ng kanyang katawan sa makintab na marmol ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila sadyang pinalakas sa pandinig ng lahat. Althea, bakit mo ginagawa ito? Ang hagulgol ni Selena, habang ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. Alam kong galit ka sa akin, pero huwag mo namang saktan ng anak ko. Wala siyang kasalanan. Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan. Wala siyang ginagawa. Hindi niya hinawakan ng babae, ngunit sa paningin ng mga taong nakapaligid sa kanila, siya ang kontrabida, ang legal na asawang nagwawala. Dahil sa selos, ang bawat bulong ng mga empleyado ay tila naging isang malakas na hiyaw sa kanyang utak. Grabe naman si Ma'am Althea. Nakakatakot pala siya kapag nagselos. Kahit buntis, pinatulan. Tumayo ka dyan, Selena. Ang malamig na utos ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kahihiyan. Huwag mong gawing entablado ng iyong teleserye ang kumpanyang ito. Ngunit sa halip na tumayo, mas lalong nagkunwari si Selena. Napahawak siya sa kanyang tiyan at dumaing ng malakas. Tila ba nakakaramdam ng matinding sakit. Ang anak ko, Ramon, saklolo. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng elevator at lumabas si Ramon. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng labis na pag-aalala nang makita ang kalagayan ni Selena. Mabilis siyang tumakbo patungo rito at maingat itong inalalayan. Ang paraan ng paghawak niya kay Selena, ang pag-iingat, ang pagmamahal, ay isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Althea. Ramon, itinulak niya ako. Ang pabulong na sumbong ni Selena habang nakasandal sa dibdib ni Ramon. Sabi niya, papatayin niya ang baby natin. Tumingin si Ramon kay Althea. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-ibig, kundi isang matinding puot at pagkamuhi. Ang hangin sa loob ng lobby ay tila naging mas mabigat, mas mapait. Ramon, hindi totoo yan. Ang depensa ni Althea.
Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkukunwari lang siya. Alam mong hindi ko magagawa yan. Ngunit hindi nakinig si Ramon. Ang bawat salita ni Althea ay tila naging mga hangin lamang na dumadaan sa kanyang pandinig. Sa harap ng kanyang mga empleyado, sa harap ng mga taong tinitingala si Althea, itinaas ni Ramon ang kanyang kamay. Ang hagupit ng kanyang palad ay tila isang kidlat na gumuhit sa pisngi ni Althea. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng bahagyang pagkakabaling ng ulo ni Althea at ang kanyang suot na ID card ay nalaglag sa sahig. Ang tunog ng sampal ay umalingaw sa buong lobby na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Naramdaman ni Althea ang init at hapdi sa kanyang pisngi, ngunit ang mas matinding sakit ay ang pagkadurog ng kanyang huling hibla ng dignidad. Ang bawat mata ng kanyang mga empleyado ay nakatitig sa kanya. Hindi na may paghanga, kundi may halong awa at pangungutya. Ang kumpanyang itinayo niya, ang pangalang iningatan niya, ay dinumihan ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Huwag mong susubukan na hawakan muli si Selena, Althea. Ang banta ni Ramon, ang kanyang boses, ay kasing lamig ng kamatayan. Wala na akong pakialam kung asawa kita sa papel. Sa oras na saktan mo siya o ang anak ko, titiyakin kong mabubulok ka sa kulungan. Binuhat ni Ramon si Selena at naglakad palayo. Hindi man lamang lumingon sa babaeng nagdugo ang puso sa gitna ng lobby. Naiwan si Althea na nakatayo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang golden moment na ito, ang pagdampot niya sa kanyang nalaglag na ID card, ay tila isang pagpulot sa kanyang sariling dangal na itinapon sa putikan. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin na pader ng lobby. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang makapangyarihang abogada. Siya ay isang babaeng sugatan, hiyang-hiya, at tila pinagtaksilan ng lahat ng kanyang pinaniwalaan. Isang tanong ang nanatiling nakatusok sa kanyang isipan, tila isang lason na hindi mawala-wala. Anong halaga ng pagiging legal na asawa kung ang lalaking dapat mong sandigan ang siyang unang naglalagay sa'yo sa kahihiyan sa harap ng buong mundo? At paano makakabangon si Althea mula sa sampal na ito kung ang bawat tao sa kumpanyang ito ay saksi na sa kanyang pagbagsak? Ang katahimikan sa lobby ay muling nabasag ng mga bulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Althea na ang digmaan ay hindi na lamang sa loob ng kanilang tahanan. Ito ay naging isang pampublikong pagbitay sa kanyang pagkatao. Ang hapdi sa aking pisngi ay naglaho na, ngunit ang baha ng kahihiyan sa aking puso ay tila hindi na matituyo kailanman. Sa labas ng dambuhalang gusali ng Reyes Development Group, bumuhos ang langit na tila nakikiramay sa nagngangalit na bagyo sa loob ng dibdib ni Althea. Ang bawat patak ng ulan ay tumatama sa malamig na semento. Lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na himig na sumasabay sa kanyang mabigat na paghinga. Hindi siya naghahanap ng masisilungan. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang buhok at ang kanyang mukha. Nais niyang hugasan ng ulan ang lansa ng sampal ni Ramon at ang mali siya ng mga tingin ng kanyang mga empleyado. Nakatitig siya sa mataas na gusali na tila isang estranghero. Doon sa itaas, sa opisina, kung saan siya nagpuyat ng maraming gabi para sa mga kontrata, naroon ang kanyang asawa na yakap ang ibang babae. Ang bawat bintanang may ilaw ay tila isang matang nangungutya sa kanyang pagkatalo. Ang robot na asawa, ang tuyot na abogada. Ang mga bansag na yon ay tila mga aninong sumasayaw sa gitna ng ulan. Pilit siyang nilalamon. Naramdaman ni Althea ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi lamang dahil sa tubig ulan, kundi dahil sa matinding pagod ng kanyang kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nais niya ay maglaho na lamang, maging bahagi ng madilim na kalsada na walang patutunguhan.
Althea? Diyos ko, anong ginagawa mo rito? Basang-basa ka na. Isang malaking itim na payong ang biglang tumakip sa kanyang ulunan. Pinatigil ang direktang hagupit ng ulan sa kanyang mukha. Nabalik ang diwa ni Althea nang marinig niya ang baritono at pamilyar na boses na yon. Paglingon niya, nakita niya si Marcus, isang matalik na kaibigan at dating kasamahan sa law school. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala, isang emosyong matagal nang hindi nakikita ni Althea sa mga taong nakapaligid sa kanya. Marcus! Ang tanging nasambit ni Althea bago tuluyang manghina ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang naalalayan ni Marcus. Ang init ng kamay nito sa kanyang braso ay tila isang mitya ng buhay sa gitna ng kanyang giniginaw na pagkatao. Halika na. Kailangan nating makaalis dito. Hindi ito ang lugar para sa iyo ngayon, wika ni Marcus, habang inaalakbay siya patungo sa kanyang sasakyan. Sa loob ng mainit na sasakyan ni Marcus, binalot ng katahimikan ang dalawa. Tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong at ang mahinang pag-andar ng aircon ang maririnig. Inabutan siya ni Marcus ng isang malinis na tuwalya at isang mainit na kape. Mga simpleng bagay na nagparamdam kay Althea na tao pa rin siya, na mayroon pa ring nagmamalasakit sa kanya. Nabalitaan ko ang nangyari sa lobby, Althea. Kumalat na ang balita sa buong business district. Seryosong simula ni Marcus habang nakatingin sa kalsada. Hindi ko akalain na aabot sa ganoon kababa si Ramon. Hindi siya ang lalaking nakilala natin noon. Ngumiti ng mapait si Althea. Hindi ko na rin siya kilala, Marcus. O baka naman, hindi ko talaga siya nakilala kailanman. Masyado akong naging abala sa pagbuo sa kanya. Nakalimutan kong may halimaw pala sa loob niya. Sandaling tumigil si Marcus sa pagmamaneho at ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kinuha niya ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase at inabot ito kay Althea. Ang marahang pag-abot ng papel ay tila may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Hindi lang ako napunta rito para payungan ka, Althea. Pabulong na wika ni Marcus. Bilang kaibigan mo, may mga bagay akong hindi kayang palagpasin. Noong nalaman kong nagkakaproblema kayo, sinimulan kong busisiin ang mga accounts ni Ramon na hindi dumaan sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang sobre. Sa loob nito ay mga kopya ng bank transfers, offshore accounts, at mga peking invoice. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pagbabasa ng mga legal na dokumento, ay agad na nakakita ng isang pattern ng krimen, tax evasion at money laundering. Bulong ni Althea, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ginagamit ni Ramon ang mga proyekto ng kumpanya para itago ang pera mula sa isang sindikato ng mga ilegal na lupain sa labas ng bansa. Marcus, bakit niya ito gagawin? Dahil sa sobrang ambisyon, Althea. Akala niya siguro ay hindi mo mapapansin dahil abala ka sa pagprotekta sa kanya. Paliwanag ni Marcus. Ngunit may mas malalim pa rito. Ang pangalang nakalagay bilang beneficiary sa mga accounts na ito ay hindi si Selena at lalong hindi si Nathan. Ito ay nakapangalan sa isang tao na akala nating lahat ay patay na. Nanigas ang buong pagkatao ni Althea. Ang pangalang nabasa niya sa huling pahina ay tila isang sumpa na nagpabalik sa isang madilim na bahagi ng nakaraan ni Ramon. Isang lihim na kahit siya ay hindi kailanman ipinaalam. Ang golden moment na ito, ang pagkakahawak ni Althea sa dokumentong yon habang ang isang luha ay pumatak sa pangalan ng misteryosong beneficiary. Ang naghudyat ng pagtatapos ng kanyang panahon ng pagluluksa. Ang bawat sakit, ang sampal, at ang pagtataksil ay tila naging isang matalas na espada na muling hinahasa sa kanyang mga kamay. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin, tila isang kidlat na naghihintay na tumama. Sino ang taong ito na nagpapatakbo sa madilim na mundo ni Ramon sa likod ng kanyang mga mata? At sa sandaling gamitin ni Althea ang ebidensyang ito,
Handa ba siyang harapin ang panganib na dala nito? Kung ang kapalit ng katarungan ay ang pagkakalantad ng isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng taong mahal niya. Ang ulan sa labas ay patuloy sa pagbuhos, ngunit sa loob ng sasakyan, ang apoy ng paghihiganti ay muling nagliyab sa mga mata ni Althea. Magsuot ka ng pinakamaganda mong gown, Althea. Gusto kong makita ng lahat na tayo pa rin ang perpektong mag-asawa. Isang gabi lang ito, para sa kumpanya, para sa imahe nating dalawa. Pagkatapos nito, maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ang boses ni Ramon ay tila isang malamig na utos na walang puwang para sa pagtanggi. Nakatayo siya sa pintuan ng silid ni Althea. Ang kanyang anyo ay kasing tikas ng dati. Ngunit sa mga mata ni Althea, siya ay isa na lamang hungkag na rebulto ng kasinungalingan. Pagkatapos ng sampal sa lobby, pagkatapos ng pagtataksil, heto siya ngayon. Humihingi ng isang gabi ng balat-kayo para sa darating na grand charity ball ng kumpanya. Nakatitig lamang si Althea sa salamin ng kanyang tokador. Hindi niya tiningnan ang kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinahaplos ang isang lumang fountain pen, ang panulat na ginamit niya noong pumasa siya sa bar exams, ang simbolo ng kanyang sariling talino bago niya ito ipinailalim sa anino ni Ramon. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumanggi, na isampal sa mukha nito ang mga ebidensyang hawak niya. Ngunit pinili niya ang katahimikan, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang hiyaw. Anong kapalit nito, Ramon? Ang pabulong na tanong ni Althea. Pagkatapos kong magpanggap na masayang asawa, sa harap ng mga kamera, ibabalik mo ba ang pera ni Nathan? Ititigil mo ba ang pananakot ni Mama? Tumawa ng marahan si Ramon, isang tunog na tila kalawangin na bakal na kinakalos sa semento. Huwag tayong maging emosyonal, Althea. Negosyo ito. Kailangan nating ipakita sa mga investors na matatag ang Reyes Development Group. At si Selena? Huwag kang mag-alala. Hindi siya gagawa ng gulo. Mananatili siya sa anino. Sa ngayon, humarap si Althea sa kanyang asawa. Isang matamis ngunit misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na para bigyan ng panandaliang kapanatagan si Ramon. Sige, darating ako. Isusuot ko ang pinakamahal na gown na binili mo. Gagampanan ko ang papel na gusto mo. Nakahinga ng maluwag si Ramon, tila nalinlang ng maamong anyo ni Althea. Mabuti, iyan ang asawang kilala ko. Matalino at laging nakatingin sa mas malawak na perspektibo. Pagkatapos nito, tumalikod na si Ramon at lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Hindi alam na papasok siya sa isang bitag na siya rin ang naglatag. Nang makaalis si Ramon, kinuha ni Althea ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang lihim na folder na naglalaman ng mga dokumentong ibinigay ni Marcus. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type ng isang mensahe, ngunit hindi para sa kanyang asawa. Isang puting sobre ang inihanda ni Althea. Sa loob nito ay ang mga litrato ni Ramon, kasama ang misteryosong beneficiary na natuklasan ni Marcus, isang babaeng mula sa madilim na nakaraan ni Ramon na akala ng lahat ay matagal nang pumanaw. May kasama ring itong maikling sulat na walang lagda. Akala mo ba ikaw lang ang mahal niya? Magtanong ka tungkol sa nakaraan sa Palawan bago ka maging reyna ng isang gumuguhong kaharian. Tinawagan ni Althea ang isang pinagkakatiwalaang messenger. Ihatid mo ito sa opisina ni Selena. Siguraduhin mong sa kanya mismo ito makakarating at walang ibang makakakita. Habang naghihintay sa pagkumpirma ng delivery, muling binalikan ni Althea ang kanyang golden moment. Kinuha niya mula sa isang maliit na kahon ang isang piraso ng tuyong rosas, ang bulaklak na ibinigay ni Nathan sa kanya noong nakaraang Mother's Day. Ito ang nagpapaalala sa kanya na ang kanyang ipinaglalaban ay hindi ang kanyang nasaktang ego, kundi ang kinabukasan ng kanyang anak. Ang marahang paghaplos niya sa tuyong talulot ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Nang sumapit ang hapon,
Nakatanggap si Althea ng isang notification. Ang sobre ay naihatid na. Isang imbitasyon ang ipinadala ni Ramon para sa kasiyahan, ngunit isang lason na sulat naman ang ipinadala ni Althea para sa pagkawasak. Alam ni Althea na ang insecurity ni Selena ang kanyang magiging pinakamalakas na alas. Isang babaeng nagnakaw ng asawa ay palaging natatakot na manakawan din siya. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng duda sa isipan ni Selena, sinisimulan ni Althea ang pagbuwag sa alyansa ng kanyang mga kaaway mula sa loob. Tumayo si Althea at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang papalubog na araw sa skyline ng Makati. Ang bawat gusali ay unti-unting nagliliwanag, tila mga hiyas sa gitna ng kadiliman. Ngunit para kay Althea, ang liwanag na ito ay hudyat lamang ng isang paparating na sunog. Isang tanong ang nanatiling nakatago sa likod ng kanyang isipan, tila isang aninong hindi mapuksa. Sino ang babaeng nasa mga litrato na nakapagpabago sa mukha ni Ramon sa isang iglap? At sapat na ba ang selos ni Selena para tuluyang ilantad ang mga lihim na maaring magpabagsak sa Reyes Development Group? Bago pa man magsimula ang Grand Ball, ang katahimikan sa silid ay muling binalot ng tensyon habang si Althea ay dahan-dahang naghahanda para sa gabi ng kanyang pinakamalaking pagtatanghal. Isang gabi kung saan ang bawat ngiti ay may dalang patalim. Sa gabing ito, hindi lamang ang tagumpay ng kumpanya ang ating ipinagdiriwang, kundi ang katotohanang matagal na nating itinago sa likod ng mga pader ng kasinungalingan. Ang mga salitang yon ni Ramon na binigkas sa harap ng isang kumikinang na mikropono sa gitna ng Dambuhalay Ballroom ng isang sikat na hotel sa Manila ay tila mga kulog na yumanig sa bawat kristal na chandelier sa kisame. Ang paligid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, bulaklak, at ang hindi maikakailang lansa ng kapangyarihan. Nakatayo si Althea sa gilid ng entablado, suot ang isang itim at gintong gown na tila isang baluti ng isang reynang handang mamatay sa digmaan. Ang bawat kislap ng kanyang mga alahas ay tila mga talim na sumasalamin sa nakasisilaw na ilaw ng mga kamera. Kanina pa siya pinagmamasdan ng mga tao. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na hindi tumitigil sa paligid. Nararamdaman niya ang mga mapanghusgang mata ng mga dating kaibigan at kasamahan sa negosyo. Ang sampal sa lobby ay hindi nalihim. Ito ay naging isang pampublikong tsimis na tila mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat. Ngunit pinanatili ni Althea ang kanyang ulo na mataas. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng marmol. Walang emosyon, walang takot, at puno ng isang lihim na bagsik. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Selena. Nakasuot ito ng isang asul na damit na sadyang idinisenyo para ipakita ang kanyang bahagyang pag-umbok na tiyan. Ang paraan ng pagtayo ni Selena sa tabi ni Doña Esmeralda ay tila isang deklarasyon na siya na ang bagong may-ari ng trono. Ngunit napansin ni Althea ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Selena habang hawak nito ang kanyang wine glass. Ang lihim na sobre na ipinadala ni Althea ay tila nagsisimula ng gumapang sa isipan ng kanyang kaaway. Ladies and gentlemen, patuloy ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng isang mapanganib na kumpiyansa. Marami ang nagsasabing ang Reyes Development Group ay matatag dahil sa batas at kontrata. Pero ang totoo, ang kumpanyang ito ay nabubuhay dahil sa inspirasyon. At ngayong gabi, gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng tunay na nagbigay sa akin ng lakas upang marating ang rurok na ito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Althea. Naramdaman niya ang biglang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hininga niya ay tila isang nakakulong na hangin na pilit humahanap ng labasan sa kanyang masikip na dibdib. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng gabi ng pagpupuyat, at ang bawat sentimong ibinigay niya mula sa kanyang mana ay tila binubura sa isang kumpas ng kamay ni Ramon. Bago pa man matapos ang talumpati, lumapit si Nathan sa kanyang tabi. Ang kanyang anak ay suot ang isang maliit na tuxedo
Ang mukha nito ay puno ng kalituhan at takot sa gitna ng ingay ng mga tao. Ang golden moment na ito, ang dahan-dahang pag-aayos ni Althea sa bowtie ng kanyang anak habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Isang maliit na haplos sa balikat ng bata ang nagbigay sa kanya ng lakas na huwag bumagsak sa harap ng lahat. Mami, bakit po kasama ni Daddy si Tita Selena sa harap? Ang pabulong na tanong ni Nathan, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magtubig. Hindi nakasagot si Althea. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng mga bubog. Tiningnan niya ang entablado kung saan inabot ni Ramon ang kanyang kamay kay Selena. Ang pag-akyat ni Selena sa tabi ni Ramon ay tila isang pampublikong pagbitay sa dangal ni Althea. Ang bawat flash ng camera ay tila mga kidlat na sumusog sa kanyang puso. Ang babaeng ito, ang pagpapatuloy ni Ramon habang nakatingin ng diretso kay Selena, ay ang nagturo sa akin na ang tagumpay ay walang halaga kung wala kang kapayapaan sa iyong tahanan. Siya ang magiging bagong mukha ng ating mga susunod na proyekto at ang ina ng susunod na henerasyon ng mga Reyes. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom, ngunit para kay Althea, ito ay tunog ng libu-libong basag na kristal. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanyang gown. Tumingin si Ramon kay Althea mula sa entablado. Isang tingin na puno ng pangungutya. Isang tingin na nagsasabing tapos na ang laban at siya ang panalo. Ngunit sa kabila ng hapdi, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa puso ni Althea. Hindi ito takot, hindi ito lungkot, kundi isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang relo. Ilang minuto na lamang bago ang nakatakdang pagpapalabas ng tribute video na inihanda ng kumpanya. Isang video na palihim na pinalitan ni Althea sa tulong ni Marcus. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang dambuhalang screen sa likod ni Ramon ay nagsimulang magliwanag. Inaasahan ni Ramon na ang kanyang mga larawan ng tagumpay ang lalabas, ngunit ang unang imaheng sumulpot ay hindi ang kanyang mukha. Ito ay isang dokumento, isang bank statement na may malaking pulang marka ng fraud at ang mukha ng misteryosong beneficiary mula sa nakaraan ni Ramon. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang lahat ay nakalimutang huminga. Ano ito? Patayin niyo ang screen! Ang pasigaw na utos ni Ramon, ang kanyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng isang matinding takot na bakas sa kanyang boses. Ngunit hindi tumigil ang video. Ang bawat pahina ng kataksilan ni Ramon, ang bawat ilegal na transaksyong ginawa niya sa likod ng kumpanya ay isa-isang niliwanag sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. At sa dulo ng video, lumitaw ang isang malaking pangungusap na nakasulat sa matingkad na kulay. Ang lahat ng yaman ni Ramon Reyes ay isang malaking kasinungalingan. Magtanong kayo sa tunay na may-ari. Dahan-dahang lumakad si Althea patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay tila isang martsa ng katarungan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang lahat ng bulungan ay tumigil. Sa gitna ng kadiliman at ng nagliliyab na screen, si Althea ay tila isang anghel ng paghuhukom. Tumingin siya kay Ramona, ngayon ay namumutla at nanginginig sa takot sa ibabaw ng entablado. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang patalim na handa ng bumagsak. Sa sandaling bumukas ang mga ilaw at pumasok ang mga hindi inaasahang bisita sa pintuan ng ballroom. Handa na ba si Ramon na harapin ang katotohanang ang reynang binaliwala niya ang siyang mismong wawasak sa kanyang huwad na imperyo? Ang gabi ng paghuhukom ay nagsisimula pa lamang at ang hatol ay hindi na magbabago. Patayin ninyo yan. Ngayon din. Mga walang kwenta. Sino ang may gawa nito? Ang boses ni Ramon ay pumiyok sa gitna ng dambuhalang ballroom. Isang matinis at desperadong hiyaw na tila isang hayop na nasusukol sa sarili niyang bitag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig
habang pilit na itinuturo ang dambuhalang screen na patuloy na naglalantad ng kanyang mga ilegal na transaksyon. Ang bawat numero, ang bawat pirma, at ang bawat mukha ng kanyang mga kasabwat ay tila mga aninong humahatak sa kanya pababa sa isang madilim na hukay. Nakatayo si Althea sa gitna ng ballroom. Ang kanyang anyo ay kasing tatag ng isang parola sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ang bawat mata ng mga pinakamakapangyarihang tao sa business district ay nakatuon sa kanya. Ang katahimikan ng mga panauhin ay mas nakabibingi kaysa sa anumang hiyaw. Ang bawat flash ng camera mula sa mga phone ng mga bisita ay tila mga kidlat na nagpapatunay sa kanyang tagumpay. Ang golden moment na ito, ang dahan-dahang pagtanggal ni Althea sa kanyang wedding ring at ang marahang paglapag nito sa isang pilak na tray na dala ng isang waiter, ay tila isang formal na pagputol sa kadena ng kanyang pagdurusa. Ang marahang kalansing ng ginto sa ibabaw ng metal ay ang tanging tunog na narinig sa buong silid bago ang muling paglamon ng tensyon. Ramon Reyes, hindi sapat ang pumatay ng screen para burahin ang katotohanan. Ang malamig at malakas na boses ni Althea na umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang katotohanan ay hindi isang video na maaari mong i-edit. Ang katotohanan ay ang bawat sentimong ninakaw mo sa kumpanyang ito, sa akin, at sa ating anak. Eksakto sa sandaling iyon, ang dambuhalang pintuan ng ballroom ay bumukas ng malakas. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa marmol ay naghatid ng isang uri ng awtoridad na hindi matatanggihan. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme, mga miyembro ng National Bureau of Investigation kasama si Marcus. Ang kanilang anyo ay seryoso at ang bawat hakbang nila patungo sa entablado ay tila mga pintig ng orasan ng paghuhukom. Mr. Ramon Reyes? Ang tanong ng namumunong opisyal habang umaakyat sa entablado. Mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa mga kasong estafa, tax evasion, at money laundering. Nanigas si Ramon. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhay lamang ng takot. Tumingin siya kay Selena, umaasa ng kaunting suporta, ngunit nakita niya ang babaeng ito na dahan-dahang umaatras. Ang muka ay puno ng takot para sa sariling kaligtasan. Tumingin din siya sa kanyang ina, si Doña Esmeralda, na ngayon ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga mabigat na kadena sa kanyang leeg. Althea, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Isipin mo si Nathan. Ang pagmamakaawa ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. Lumapit si Althea sa paanan ng entablado. Tiningnan niya si Ramon nang may isang uri ng habag na mas masakit pa kaysa sa puot. Naisip mo ba si Nathan noong kinuha mo ang kanyang kinabukasan para sa mga luho mo? Naisip mo ba ang dangal ng pamilyang ito noong isinama mo ang babaeng yan sa harap ng lahat? Kinuha ni Althea ang isang asul na folder mula sa kamay ni Marcus at itinaas ito para makita ng lahat. Gusto niyo bang malaman ang huling katotohanan? Ang Reyes Development Group ay nakapangalan sa akin bago pa man tayo ikasal. Ang bawat lupang tinatapakan ni Ramon, ang bawat bintanang nililinis sa kumpanyang ito, ay pagmamay-ari ng pamilya ko na kinuha niya sa pamamagitan ng panlilinlang. Ngayong gabi, binabawi ko na ang lahat. Isang sama-samang singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Si Selena, na kanina ay nagmamalaki sa kanyang tiyan, ay tila naging isang basang sisiw. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng mga Reyes ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Nang tangkain niyang lumapit kay Ramon, mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ramon Reyes, sumama ka na sa amin ng maayos. Ang muling utos ng opisyal. Dinala ng mga pulis si Ramon pababa ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay pinusasan sa harap ng lahat ng mga taong dati ay tinitingala siya. Ang bawat hakbang niya palabas ng ballroom ay tila isang pampublikong pagbitay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Althea, ngunit wala na siyang nakitang pag-ibig o galit.
Tanging ang isang malawak at malamig na kawalan. Nang mawala na ang mga pulis at si Ramon, binalot ng isang kakaibang katahimikan ang ballroom. Tumingin si Althea kay Selena na ngayon ay nanginginig sa isang sulok at kay Doña Esmeralda na tila nawalan ng buhay. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan. Ang naramdaman niya ay ang bigat ng isang 15 taong pagkakamali na ngayon lamang na ituwid. Ang party ay tapos na. Ang huling wika ni Althea bago dahan-dahang lumakad palabas, dinala ang kanyang anak na si Nathan na kanina pa nakatitig sa kanya nang may buong paghanga. Habang naglalakad si Althea sa pasilyo ng hotel, isang misteryosong tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang boses ng isang lalaki na matagal na niyang hindi naririnig. Isang boses na nagmula sa madilim na bahagi ng nakaraan ni Ramon. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Althea? Ang pagkakulong ni Ramon ay simula pa lamang ng tunay na pagbabayad. Isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang aninong hindi mapuksa. Sino ang taong ito na tila may hawak ng mas malaking lihim kaysa kay Ramon? At sa sandaling bumagsak ang imperyo ni Ramon, handa ba si Althea sa panganib na dala ng mga taong matagal na nagtatago sa dilim? Ang gabi ay malalim na, ngunit ang tunay na laban ni Althea para sa kanyang kaligtasan at ng kanyang anak ay tila nagsisimula pa lamang. Huwag mong isipin na porke nakakulong si Ramon ay tapos na ang lahat, Althea. Wala kang makukuha sa akin. Akin ang bahay na ito. Akin ang lahat ng ibinigay niya. Ang boses ni Selena ay pumapaos sa loob ng malawak na master bedroom ng mansyon. Isang boses na puno ng desperasyon at mantsa ng kasakiman. Sa mga sandaling iyon, abala si Selena sa paghahalungkat sa loob ng walk-in closet. Pilit na isinisiksik ang mga mamahaling bag at alahas sa loob ng kanyang maleta. Ang kanyang anyo ay malayo sa maamong birhen na ipinapakita niya noon. Siya ngayon ay tila isang magnanakaw na nagmamadaling tumakas bago pa man dumating ang liwanag. Nakatayo si Althea sa hamba ng pinto, nakasandal habang pinapanood ang bawat galaw ng babaeng sumira sa kanyang tahanan. Hawak ni Althea ang isang baso ng gatas para kay Nathan. Ang init nito ay bahagyang nagbibigay ng ginhawa sa kanyang nanlalamig na mga palad. Ang katahimikan ni Althea ay mas matalim kaysa sa anumang bulyaw. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagkapuot na hinaluan ng matinding awa para sa isang babaeng inakala na ang yaman ay sapat na upang bumuo ng isang pagkatao. Hindi mo na kailangang magmadali, Selena. Ang malamig na wika ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng babala ng bagyo. Ang bawat alahas na hawak mo, ang bawat bag na isinisiksik mo sa maleta mo, lahat yan ay binili gamit ang pera ng kumpanya. At ang kumpanya, tulad ng alam mo na ngayon, ay hindi kailanman naging pag-aari ni Ramon. Huminto si Selena at humarap kay Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Walang hiya ka. Alam kong plano mo ang lahat ng ito. Ginamit mo ang pagiging abogada mo para lokohin si Ramon. Hindi ko siya niloko, Selena. Mahinahong sagot ni Althea. Hinayaan ko lang siyang maniwala sa sarili niyang kasinungalingan. At ngayon, habang mabilis na lumiliit ang mundo niya sa loob ng selda, nasaan ka? Nasaan ang dakilang pag-ibig na ipinagmamalaki mo sa harap ko noon? Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Selena. Pag-ibig? Akala mo ba ay minahal ko talaga ang isang lalaking kasing hina? Ni Ramon, kailangan ko lang ng taong mag-aahon sa akin sa hirap. At ngayong wala na siyang silbi, bakit ako mananatili? Hindi ako tanga, Althea. Eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Selena. Isang mensahe ang nabasa niya na nagpabago sa kanyang anyo. Isang lalaki ang naghihintay sa kanya sa labas. Hindi si Ramon, kundi ang tunay na lalaking matagal na niyang kasabwat.
Ang golden moment na ito, ang pagtatapon ni Selena ng kanyang wedding band sa basurahan bago tuluyang isara ang maleta, ay ang huling kumpas ng kataksilan na nasaksihan ni Althea. Maiwan na kita sa gumuguhong imperyong ito, Althea. Wika ni Selena, habang mabilis na naglalakad palabas ng silid, bit-bit ang kanyang mga ninakaw na luho. Good luck sa pagpapalaki sa anak mong wala ng ama. Pinanood ni Althea ang pag-alis ni Selena mula sa bintana. Nakita niya ang isang itim na sasakyan na naghihintay sa gate at ang isang lalaking hindi pamilyar na mabilis na kinuha ang mga gamit ni Selena. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan palayo ay tila pagbawas ng bigat sa dibdib ni Althea. Ngunit ang hapdi ay nananatili pa rin. Ang imperyong itinayo niya ay tila isang malaking libingan na puno ng mga kalansay ng nakaraan. Samantala, sa loob ng isang madilim at mabahong selda, nakaupo si Ramon sa isang sulok. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay punit-punit na at ang kanyang mukha ay puno ng pasa mula sa pakikipag-away sa ibang mga preso. Ang bawat tunog ng pagtulo ng tubig sa sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang katinoan. Mama, Selena. Ang pabulong na tawag ni Ramon, ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ngunit walang sumasagot. Ang kanyang ina ay nasa ospital at ang kanyang mahal na Selena ay matagal nang wala sa kanyang tabi. Ang bawat sandali ng kanyang pananatili sa loob ay isang paalala ng bawat taong kanyang inapakan, bawat pusong kanyang winasak. Ang kanyang imperyo ay hindi lamang gumuho. Ito ay naging alabok na tinangay ng hangin ng katarungan. Nabalik ang diwa ni Althea nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto. Si Nathan iyon, nakatayo at may hawak na lumang storybook. Ang bata ay walang malay sa malaking gulo sa paligid niya, ngunit ramdam niya ang lungkot ng kanyang ina. Mami, bakit po wala si Daddy? Bakit po umalis si Tita Selena? Ang tanong ni Nathan, ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pait. Lumuhod si Althea at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Nathan, ang tanging bagay na nagpapatunay na mayroon pa siyang dahilan para lumaban. Wala na sila, Nathan, pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, tayo na lang dalawa. At titiyakin ko na hinding-hindi ka na masasaktan muli. Habang pinapatulog ni Althea si Nathan, muli niyang naalala ang misteryosong tawag mula sa nakaraang kabanata. Ang boses na yon. Ang boses na tila pamilyar, ngunit puno ng panganib. Kinuha ni Althea ang kanyang tablet at muling sinuri ang mga dokumento ni Marcos. Isang bagong pangalan ang lumitaw sa listahan ng mga offshore accounts, isang pangalang hindi niya inaasahan. Isang tanong ang nanatiling nakatago sa dilim ng silid, tila isang laso na handa ng kumalat. Sino ang tunay na nasa likod ng pagbagsak ni Ramon? At kung si Selena ay umalis na, sino ang lalaking naghihintay sa kanya sa labas na tila may hawak ng mas malaking plano para sa yaman ni Althea? Ang gabi ay tila mas lalong dumilim at ang katahimikan sa mansyon ay naging isang babala na ang tunay na kaaway ay hindi pa tuluyang lumalabas mula sa mga anino. Althea, parang awa mo na. Hindi ko na kaya rito. Ikaw lang ang makakapaglabas sa akin. Ikaw lang ang may sapat na galing para baligtarin ang kaso. Para na lang kay Nathan, Althea. Huwag mo akong hayaang mabulok dito. Ang boses ni Ramon ay nanggagaling sa likod ng makapal na salamin ng visitor's booth sa loob ng kulungan. Wala na ang matikas na negosyante. Ang anyong kaharap ni Althea ngayon ay isang lalaking gusgusin, may mga pasa sa mukha, at ang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tanging ang mga taong nawalan ng lahat ang nakakaramdam. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging maayos at malinis, ay nanginginig habang nakadikit sa salamin. Pilit na umaabot sa babaeng dati niyang minaliit. Nakatitig lamang si Althea sa kanya. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa
Ang kanyang mukha ay kalmado, tila isang lawa sa madaling araw. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at nakabibinging kawalan. Ang bawat salita ng pagmamakaawa ni Ramon ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang saysay. Para kay Nathan, ang pabulong na ulit ni Althea, ang boses ay sapat lamang para marinig ni Ramon. Ginamit mo ang pangalan ng anak mo para nakawan siya, Ramon. Isinakripisyo mo ang kanyang kinabukasan para sa isang babaeng iniwan ka rin sa oras na nawala ang iyong yaman. Ngayon, hihilingin mo sa akin na iligtas ka para sa kanya. Nagkamali ako, alam ko. Bulag ako noon, Althea. Pero ikaw ang asawa ko. Ikaw ang legal wife. May obligasyon ka sa akin. Ang histerikong sigaw ni Ramon, dahilan upang mapatingin ang mga gwardiya sa paligid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang legal wife na sinasabi mo ay namatay na noong gabing sinampal mo ako sa harap ng mga empleyado ko. Ang asawang binuo mo mula sa iyong mga kasinungalingan ay naglaho na. Ang kaharap mo ngayon ay ang abogada ng kumpanyang kinuha mo at ang inang poprotekta sa batang tinalikuran mo. Ang golden moment na ito, ang dahan-dahang pagkuha ni Althea ng isang dokumento mula sa kanyang bag at ang pagdikit nito sa salamin, ay ang huling kumpas ng kanyang katarungan. Ito ang pinal na desisyon ng korte. Ang tuluyang pagbawi sa lahat ng karapatan ni Ramon bilang ama at ang pag-freeze sa lahat ng kanyang natitirang ari-arian sa labas ng bansa. Tapos na ang laban, Ramon, wika ni Althea habang tumatayo. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay naibalik ko na sa trust fund ni Nathan. At ang tungkol sa iyong ina, nasa isang pampublikong pasilidad na siya. Wala na ang mga alahas niya. Wala na ang kanyang luho. Doon niya matututunan ang halaga ng utang na loob na palagi niyang isinusumbat sa akin. Nanghihinang napaupo si Ramon sa kanyang silya. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at ang kanyang mga mata ay nawala ng ningning. Sa sandaling iyon, alam niya na ang pader na nakapaligid sa kanya ay hindi lamang gawa sa semento at bakal, kundi gawa sa 15 taon ng kanyang sariling kataksilan. Paglabas ni Althea sa gusali ng kulungan, sinalubong siya ng isang maliwanag na sikat ng araw. Naghihintay sa kanya si Marcos sa tabi ng sasakyan. Ang kanyang kaibigan ay may dalang isang maliit na sobre. Ang anyo ay seryoso, ngunit may bakas ng ginhawa. Nahanap na namin ang misteryosong beneficiary, Althea. Simula ni Marcos. Hindi siya isang tao mula sa nakaraan ni Ramon. Siya ay si Selena. Ginamit ni Selena ang isang pekeng pagkakakilanlan para sa isang offshore account na matagal nang pinupondohan ni Ramon. Ngunit may balita kaming natanggap mula sa Bureau of Immigration. Nahuli si Selena sa airport kasama ang kanyang bagong lalaki. Lahat ng dinala niyang alahas at pera ay kinumpiska dahil sa mga kasong isinampa mo. Huminga ng malalim si Althea. Ang ulat ni Marcos ay tila isang huling piraso ng puzzle na nabuo. Ang lahat ng mga taong nagtangka sa kanyang dangal ay isa-isang nilamon ng sarili nilang kasakiman. Ang katarungan ay hindi dumating sa paraang madugo, kundi sa isang paraan na masakit at tapat. Ang pagkawala ng lahat ng bagay na kanilang pinahalagahan ng higit sa pagkatao. Salamat, Marcos. Para sa lahat, wika ni Althea. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Marcos habang pinagbubuksan siya ng pinto. Tumingin si Althea sa abot-tanaw. Nakita niya ang kanyang sarili na hindi na nakagapos sa nakaraan, hindi na tinatawag na tuyot o robot. Uuwi ako kay Nathan. At bukas, sisimulan ko ang unang araw ng aking buhay bilang isang babaeng malaya. Habang umaalis ang sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Althea sa madilim na pader ng kulungan. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng isang malalim na sugat. Ang bawat sakit ay naging isang aral, at ang bawat luha ay naging isang lakas. Ngunit bago tuluyang lumisan,
Isang misteryosong hinala ang pumasok sa kanyang isipan. Sa loob ng sobrang ibinigay ni Marcus, may isang maliit na note na hindi nito nabanggit. Isang pangalan na nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Hindi ka nag-iisa, Althea. Ang katarungan ay may mahabang alaala. Sino ang taong ito na tila matagal nang nagbabantay sa kanya sa dilim? At sa kabila ng kanyang tagumpay, handa ba si Althea na harapin ang katotohanang ang kanyang paglaya ay maaaring bahagi ng isang mas malaking plano na hindi niya kontrolado? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging isang pahiwatig na ang huling kabanata ng kanyang kwento ay magbubukas ng isang bagong pintuan na hindi niya inaasahan. Ang huling kabanata ng aking pagdurusa ay hindi natapos sa isang madugong paghihiganti, kundi sa isang tahimik na pagyakap sa liwanag ng umaga. Sa loob ng isang bagong opisina sa tapat ng Manila Bay, nakatayo si Althea Reyes. Wala na ang mabigat at madilim na atmosfera ng Reyes Development Group. Ang paligid niya ngayon ay puno ng mga luntiang halaman, puting dingding, at ang malawak na bintanang nagpapakita sa payapang pagsalubong ng dagat sa langit. Ang kanyang bagong law firm ay maliit lamang, ngunit dito, ang bawat kasong tinatanggap niya ay may kalakip na misyon. Ang tulungan ang mga kababaihang dumanas ng katulad na pait na kanyang pinagdaanan. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang isang maliit na kahon sa kanyang mesa. Sa loob nito ay isang bagong kwintas na may pendant na ruby. Isang replika ng pamanang alahas ng kanyang ama na isinakripisyo niya noon para kay Ramon. Ang marahang pagdampi ng malamig na bato sa kanyang balat ay tila isang pagkilala sa kanyang pinagmulan. Ang golden moment na ito, ang pagsusuot niya ng kwintas sa harap ng salamin, ay simbolo ng pagbawi niya sa kanyang sariling pagkatao na matagal niyang ipinahiram sa maling tao. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Pumasok si Marcus kasama ang isang may edad na lalaki na may marangal na anyo. Si Attorney Castillo, ang pinakamatandang kasosyo ng kanyang ama na akala ng lahat ay nagretiro na sa ibang bansa. Althea, iha. Ang boses ni Attorney Castillo ay puno ng init at paghanga. Ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Alam kong hindi naging madali ang lahat, pero pinatunayan mo na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa korte, kundi sa pananatiling tapat sa sarili. Napangiti si Althea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa pag-asa. Kayo po ba? Kayo po ba ang nagpadala ng note? Ang misteryosong tumulong sa amin ni Marcus? Tumango ang matanda. Matagal kong binantayan ang bawat galaw ni Ramon. Alam ko ang bawat illegal na transaksyon niya dahil hindi niya alam na ang mga offshore accounts na ginamit niya ay dating pag-aari ng iyong ama na ipinagkatiwala sa akin. Hinihintay ko lang ang sandaling handa ka ng lumaban, Althea. Ang katarungang natamo mo ay bunga ng sarili mong tatag. Ako ay naging tulay lamang. Naramdaman ni Althea ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay sa kaso. Ang malaman na hindi siya nag-iisa, na ang kabutihan ng kanyang ama ay patuloy na nagpoprotekta sa kanya, ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagdaang bagyo. Nang hapong iyon, dinala ni Althea si Nathan sa dating mansyon ng mga Reyes. Ngunit hindi sila pumasok bilang mga naninirahan. Sa harap ng gate, isang malaking karatula ang nakapaskil. Reyes Althea Foundation, isang tahanan para sa mga kababaihan at bata. Ang dambuhalang bahay na naging saksi sa kanyang pagdurusa ay gagawin na niyang isang kanlungan para sa mga taong biktima ng pang-aabuso. Mami, dito na po ba tayo titira? Tanong ni Nathan habang nakatingin sa malawak na hardin. Hindi anak, sagot ni Althea habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang bahay na ito ay para sa mga taong kailangang mahanap muli ang kanilang lakas. Tayo? Mayroon na tayong sariling maliit na tahanan na puno ng totoong pag-ibig. Tumingin si Althea sa abot-tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog.
nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Ang bawat hapdi ng sampal, ang bawat gaslighting ni Ramon, at ang bawat lason ni Doña Esmeralda ay tila mga aninong tuluyan ng nilamon ng dilim. Sa kanyang harapan ay isang malawak na bukas, isang buhay na siya na ang arkitekto, isang kinabukasan na wala ng mga kontrata ng kasinungalingan. Sa loob ng kanyang puso, narinig niya ang isang pamilyar na boses, ang boses ng kanyang sarili, hindi na bilang robot o tuyot na abogada, kundi bilang isang babaeng marunong magmahal, marunong masaktan, at higit sa lahat, marunong bumangon. Isang huling katanungan ang sumagi sa kanyang isipan habang pinapanood ang paglalaro ni Nathan sa damuhan. Ano ang mas matamis na tagumpay? Ang makitang nagbabayad ang mga nagkasala? O ang maramdamang wala ka na ring puot na nararamdaman para sa kanila? Sa kanyang paghinga ng malalim, alam ni Althea ang sagot. Ang tunay na katarungan ay ang kakayahang lumakad palayo nang hindi na lumilingon sa apoy na minsang tumupok sa'yo. Ang digmaan ay tapos na. Ang kapayapaan ay nagsisimula na. Ang paghilom ay hindi isang kaganapan na nangyayari sa loob ng isang gabi. Ito ay isang mahaba at madalas ay madulas na landas kung saan ang bawat hakbang ay nangangailangan ng higit na tapang kaysa sa pakikipaglaban sa korte. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang huwad na imperyo ng mga Reyes. Sa isang maliit na garden sa tabi ng kanyang bagong tahanan, nakaupo si Althea habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Hawak niya ang isang mainit na tasa ng kape. Ang amoy nito ay humahalo sa sariwang bango ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Ang katahimikang bumabalot sa kanya ay hindi na ang nakabibinging katahimikan ng takot, kundi ang payapang musika ng isang pusong nahanap na ang kanyang sariling himig. Sa loob ng isang taon, maraming bagay ang nagbago. Si Ramon ay nananatili sa likod ng mga rehas, patuloy na binubununo ang kaparusahan para sa kanyang mga kasalanan. Nabalitaan ni Althea na madalas itong mag-isa. Tinalikuran ng lahat ng mga taong dati ay nakikinabang sa kanyang yaman. Si Doña Esmeralda naman ay nananatili sa isang nursing home kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga alaala ng isang luhong hindi na kailanman babalik. Si Selena, tuluyan na itong naglaho pagkatapos ng kanyang panandaliang pagkakaantala sa airport, dala ang isang batang kailangang lumaki sa anino ng pagkakamali ng kanyang ina. Ngunit para kay Althea, ang mga balitang ito ay hindi na nagbibigay ng anumang pait o katuwaan. Ang mga anino ng nakaraan ay tila mga tuyong dahon na lamang na itinapon na ng hangin. Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang kanyang rubing kwintas. Sa kanyang puso, alam niyang nakamit na niya ang tunay na kapatawaran. Hindi dahil ang mga nagkasala sa kanya ay karapat-dapat sa kanyang habag, kundi dahil ang kanyang sarili ay karapat-dapat sa kalayaan mula sa puot. Ang pagpapatawad ni Althea ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagputol sa huling tali na nag-uugnay sa kanyang mga kaaway. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal at pinatawad niya ang nakaraan upang makuha niya ang kanyang hinaharap. Ang kapayapaan para kay Althea ay ang makitang mahimbing na natutulog si Nathan nang walang takot na magigising ito sa gitna ng sigawan. Ito ay ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng hindi na kailangang magtago sa likod ng maskara ng pagiging perpektong asawa. Ang kanyang kapayapaan ay ang kanyang bagong law firm, kung saan ang bawat pasalamat ng isang kliyenteng natulungan niya ay tila isang haplos ng paghilom sa kanyang sariling mga sugat. Ang katahimikan ng Manila Bay sa umaga ay naging saksi sa kanyang panibagong buhay, isang buhay na puno ng kulay, kahit na may mga bakas pa ng nakaraan. Ang kwento ni Althea ay isang paalala na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagiging legal wife o sa yaman ng lalaking nasa tabi niya. Ang tunay na lakas ay nagmumula
sa kakayahang buuin ang sarili matapos ang bawat pagkawasak. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa nagkasala, kundi ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat. Sa bawat babaeng nakikinig na dumaranas ng katulad na pagsubok, ang mensahe ni Althea ay malinaw. Huwag kang matakot na bitawan ng isang pekeng kaharian para mahanap ang iyong tunay na tahanan sa loob ng iyong sarili. Ang bawat pagtatapos ay isang binhi lamang ng isang mas magandang simula.